patuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng Cooperative Development Authority o CDA para matulungang maiahon sa kahirapan ng ating mga kababayan. Tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Ito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Deputy Administrator Ray Elevaso mula po sa Cooperative Development Authority o CDA. At ating pong tatalakayin ang mga programa ng CDA na makatutulong po sa mga maliliit na kooperatiba sa komunidad. Sir Ray, good morning. Welcome sa Action Laban sa Kahirapan. Good morning po sa kanilang lahat. Magandang umaga. Alright, well, nitong July 5, International Day of Cooperatives Yes, na may temang Cooperatives, Driving Inclusive and Sustainable Solutions for a Better World. Gaano po kahalaga ang selebrasyong ito para po sa CDA at ang relevance of the theme, sir? Napakahalaga po nung International Day of Cooperatives sapagkat sa buong mundo ay tinatampok natin yung kooperatiba as driver of inclusive and sustainable growth for a better world. So sa atin, kung papasimplihin natin yon, for better communities, for better nations, and even for better families. So yung kooperatiba, nagkakaroon siya ng impact sa hindi lamang sa ating sari-sariling sambahayan hanggang sa buong mundo. And ini-embrace niya ang lahat ng sektor. Hindi lamang yung medyo middle class, but ang nature ng cooperative, ang kanyang DNA, talagang doon sa marginal sectors. Yeah. So yun yung gusto nating paunlarin at yan ay isa ng kilusan. And this is the International Day of Cooperatives this year is part of the International Year of Cooperatives this 2025. So ngayong buong taon ng 2025 ay International Year of Cooperatives. So talagang yung promotion and development and yung inclusiveness and sustainability move ng cooperatives, talaga pong isang taon natin ginagawa. At ngayong araw na ito, yung July 5, ay itinampok lang po natin. And every year, meron tinatawag na International Year of Cooperatives. Okay. Alright. Well, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung legal na definition po ng kooperatiba? At ano po yung mandato po ng CDA para po sa mga rehistradong cooperative sa Pilipinas? Subukan natin, siguro ipaparaphrase natin ng konti dahil medyo, alam mo na, pagka I-laymanize natin, para mas maintindihan ng mga kababayan. Cooperatives are autonomous and duly registered association of people, of persons, who have voluntarily joined together. Nagsama-sama sila, narehistro ng Cooperative Development Authority, and then ito ay voluntaryo at autonomous na tinatawag, nagsasarili, walang may control, hindi kontrolado ng gobyerno, hindi kontrolado ng NGO na nag-organize sa kanila o anumang sektor o leader, kundi yung mga tao mismo ang voluntarily nag-organize sa kanilang sarili. But as they organize themselves, they have capital. There is a required capital to operate the cooperative. And from that capital, nagkakaroon sila ng services and products. Yes. And of course, meron ding risks and benefits diyan. May benefit yan, marami. And may risk din, siyempre. Kagaya ng iba't ibang organisasyon, meron ding mga kadelikaduhan kung hindi tayo mag-iingat. So kaya nga may regulation and may standards. From that, nag-business, may business transaction, but they are governed or they follow specific universal principles. May mga prinsipyo tayong sinusundan, batay na rin sa universal acceptance, pandaigdigan din na acceptance ng iba't ibang cooperative movement, cooperative sector sa iba't ibang bansa. Na kabilang po dyan ang Pilipinas. Alright. Well, sir, gano'n na po karami yung mga nadagdag na mga cooperative siguro po mula nung taong 2023? 2023 to 2024, kung hindi tayo nagkakamali, nasa 300 plus, 313 or 317 or 319. Ngayon kasi meron tayong 22,606 cooperatives at nung nakaraan nasa 22,237 if I am not mistaken. Okay. Ano po yung klase ng kooperatiba na
forms part of the majority. At which areas po na maraming Ang cooperatives? kooperatibang pinakamarami, parang nakasalalay din sa innovative and creative thinking ng Pilipino eh. Multipurpose cooperative. Iba-iba yung gusto niyang gawin. May kredito, may marketing, at iba pang mga business transaction. So kaya ang karamihan natin ay nasa 7,000 kung hindi ako nagkakamali, ay nasa multipurpose cooperative na tinatawag. Okay. Yung pinagsasama nila yung dalawang uri ng tipo ng kooperatiba. Although we have 27 types of cooperatives in the country. Pagdating po sa mga related sa agriculture, Yes. kamusta po yung mga interventions po natin dito? Ito po, maganda po yung tanong sapagkat meron po tayong tinatawag na presidential directives na sinusundan ng Cooperative Development Authority. Isa sa agrikultura, pangalawa sa PUB modernization. Opo. Yung sa agrikultura po, ang sinasabi po ng atas ng Pangulo sa aming pamunuan ay una, mag-identify kayo ng resources and strategies para palakasin yung mga agricultural cooperatives. Okay. Pangalawa, sinabi rin ng ating Pangulo, i-enhance nyo o palakasin yung governance skills, management skills ng mga kooperatiba. Pangatlo, ang sabi po ng ating Pangulo ay ang CDA ay makibahagi doon sa pagpapalakas ng mga kooperatiba. So, may mga trainings na naganap, financial management trainings and other types of trainings sa buong bansa. Focus po sa ating transport cooperatives. So, yan po yung kontribusyon namin sa isinasagawa ng ating Pangulo. Okay. Well, let's talk about convergence this time, Yes, Sir Ray. So, paano po nagsasama-sama yung iba't ibang mga government agencies para po sa kapakinabangan po ng ating mga cooperatives? Opo. Tama-tama po kasi ang ating pong chairman, si Chairman Alex Raquepo, Yusek Alexander Raquepo, magandang umaga po sa ating chairman, ay nagsusulong po ng Consultative and Responsive Cooperative Development Authority under his Co-op Rise agenda. Parang kung Rise and Shine Pilipinas po ngayon, meron din po kaming Co-op Rise under the leadership of Chairman Alexander Raquepo. So, doon po talagang isa sa focus ng CDA yung paglalatag ng convergence mechanism. Under Republic Act 11364, ang Cooperative Development Authority Act, meron kaming 3 consultative bodies. No? Kasama na po dyan yung sa mga ahensya ng gobyerno. Yung National Coordinating Committee for Cooperative Development na sa po ay magsasagawa po ng meeting ngayon, umaga, alas 8 sa aming pong tanggapan. Yan po ay isang convergence group of the national 26, I think 25 or 26 government agencies na tumutulong sa pagpapalakas ng kooperatiba. May programa sa kooperatiba. So, yan din po yung for purposes of programs and project convergence. Okay. Yun. Parang NAPSI ang dating, ano po. Kasi ang NAPSI naman ay membro ng, ang CDA ay membro ng NAPSI. So, dyan, ang ginagawa po namin dyan ay talagang kagaya ng estratehiya ngayon, pinag-uusapan muna namin, nagkukonsulta kami sa mga kooperatiba kung anong kailangan nila, and then inilalatag po namin doon sa mga government agencies. And that's the right process. Yun yung ginagawa po namin ngayon. And meron pa kaming ibang consultative bodies. Sa multisectoral naman, meron kaming National Cooperative Development Council at saka may mga iba't ibang provincial, regional, city, municipal cooperative development councils. Lahok-lahok na ho dyan, yung gobyerno, yung kooperatiba, yung local government, at saka yung mga national non-government agencies or organizations. But the main, ang pinakapuso ng consultation or consultative bodies namin, yung National Alliance of Cooperatives na tinatawag. Meron din, sa baba po niyan, meron tayong tinatawag na sectoral apex organizations. Ano po yan? Kanya-kanyang sektor ng kooperatiba. May agrikultura, may financial services, human development sector, may public service sector, at iba pang sector. Nandiyan po 7 o 6 na clusters. At meron tayo sa regional, down to the regional level, meron tayong regional clustered organizations ng mga kooperatiba.
So ang CDA po, may tatlong pillars ng consultative or convergence bodies. Okay, so we see how convergence really plays a role Yes. dito po sa mga Very hakbang at important. efforts ng CDA. Well, happy International Day of Cooperatives po sa CDA at sa mga kasamahan po natin dyan. At maraming salamat po, Deputy Administrator Ray Maraming salamat po. Elevaso, Maraming sa salamat pagbahagi po po sa programang ito ng mga hakbang po ng CDA para sa ikabubuti ng ating mga kooperatiba. At yan po muna ang ating napag-usapan mga cars. Hinikayat mo namin kayong muling tumutok sa ating programa sa susunod na linggo. Every Tuesday and Thursday po yan. At Sir Ray, samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan. Thank you, Sir Ray. Huwag po kayong aalis dahil balitaan na po tayo sa pagbabalik ng Rise and Shine Pilipinas.